Hallelujah. Thank you po, Lord. God is good. Pwede ba sabihin mo lang sa katabi mo, napakabuti ng ating Diyos. Thank you po, Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Praise God. Shall we pray? Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Thank you po, Lord. Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pong katapatan sa bawat isa sa amin. Totoo po yun, Panginoon, hindi po kayo nagkulang. Kahit kailan, hindi po kayo nagkulang sa bawat isa. Even we are faithless, you remain faithful to us, O Lord God. We thank you and we honor you, Lord God. Salamat po sa patuloy niyo pong pagkilos, paggabay, pangunguna po sa amin, O Lord God. Maraming salamat po. Kayo po ang aming Diyos at mananatiling aming Panginoon at sasambahin, niluluwalhati po namin kayo, Lord. We give you all the glory and praises in Yeshua's name. Amen. Praise God. Sige po, tayo po lahat ay makakaupo na. Shalom po sa lahat. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos? Hallelujah. Pwede bang ngitian mo lang yung katabi mo, kapatid? Hallelujah. Sabihin mo lang sa kanya, praise God, nandito ka ngayon. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Praise God at nandito po tayong lahat. Mabuti ang ating Diyos. So, ito pong ating worship service. Patuloy po tayong mananalangin for our nation, para po sa ating bansa, bansang Pilipinas. Dahil ito po yung calling ng Lord sa atin o ngayon pong pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Maging sa ating church, maging sabi mo sa katabi mo, sa'yo, kapatid. No, sa'yo, sa atin. No, kahit na tayo po'y sasabihin natin, Pastora, hindi naman po masyadong tatama ang bagyo sa atin. Kapatid, we need to pray. Amen? Tayo'y manalangin at dapat po tayong magpakumbaba sa Panginoon. So, nagkaroon po tayo ng 21 days. 21 days to prayer and fast. Okay. So, nagkaroon po tayo ng 21 prayer and fasting. Tayo po'y nagkaroon ng prayer, fasting, and repentance. No? Tayo po'y sumunod sa pinapagawa ng Lord sa bawat isa sa atin. At ngayon tinutuloy po at itutuloy yung ating pananalangin. At salamat sa Lord dahil nauna na yung ating mga panalangin na sino ba naman pong may alam na biglang ganyan yung dating ng bagyo. No? Kalakas na dating. Nung kailan lang po sa Cebu. At actually, bago pa magbagyo nito, nakaranas pa po ng mga earthquakes. So, ito po'y may call ang Panginoon through IFP. May call po ang Lord sa IFP, through IFP po, na kung saan magkakaroon po tayo ng Habakkuk Sunday. So, magiging parang kakaiba yung ating, hindi man masyadong kakaiba, ganun pa rin naman. Pero may special na tayo gagawin at ipapanalangin nga po natin. Patuloy nating ipagpipray ang Philippines. Patuloy po natin ihihingi ng tawad sa Panginoon ang ating pong bansa. Naniniwala po ba tayo na tayo po'y nagkasala sa Lord? Sasabihin ng iba, hindi po, sila lang yun. Sila lang yun. Sila ganito lang yun, sila diskaya lang yun, sila ganito lang yun, di po. Marami po tayong pagkukulang sa Panginoon. No? So, ito po yung teaching, na-share po ito ni Pastor Joel. No? Kung kayo po yung umaattend ng IWAD, na-share po ito last Friday ni Pastor Pastor Joel. Ito po yung na-share at ito po yung ibinababa at ini-encourage ng mga church, gawin pong Habakkuk Sunday. So, makikita po natin, ano po iyan. So, pwede bang batiin mo ulit katabi mo, Shalom sa'yo, kapatid. Ayan. Ang title po nito, In Wrath, Remember Mercy. Naalala niyo po? Sabi dito, in wrath, ito po yung prayer ni Habakkuk. Sino ba si Habakkuk? Siya po isa sa mga prophet na ginagamit ng Lord. Isa siya sa makikita po natin na totoo sa kanyang puso.
na siya'y tumawag sa Panginoon. Talaga sinasabi lang niya kung ano talaga yung laman ng kanyang puso. Do. So, kung babasahin po natin ito, actually parang 3 chapters lang po ang Habakuk. Sabi po dito, ito po yung prayer ni Habakuk. Sabi, in your wrath or in your, sa inyong galit, Panginoon, parang alalahanin niyo po, naalala po namin ang inyong mercy. At naniniwala po tayo, ilang beses sinabi sa Bible that God is full of mercy. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo yan, God is full of mercy. Hindi po nauubusan ng habag, biyaya, even ang grace ang Panginoon. Amen? Kaya nga po yung inawit natin, sukdulan. Kasi totoo talaga, sukdulan talaga ang biyaya ng Diyos na hindi mo mapaliwanag. Talagang yan yun. Yung imagine po natin na kaya tayong tanggapin ng Diyos sa kabila ng hindi tama na ginawa natin. Na pag tayo'y nagpakumbaba at willing magpalinis sa Panginoon, magpabago sa Lord, kaya po tayong tanggapin ng Panginoon ng napakabilis. Ganun po ang biyaya, habag ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, may mercy ang Lord sa iyo. No, may mercy, may biyaya ang Lord. God is the God of chances. Thank you po, Lord. Sabi, praying in the midst of God's judgment upon our nation. Paano po ba tayo manalangin sa kabila na talagang may judgment ang Diyos sa bawat sa atin, sa ating pong bansa? Nakikita po natin, actually, bago pa mag-earthquake, meron ng mga tuloy-tuloy, sunod-sunod na mga bagyo. May kausap nga kami kagabi, sino ba nagsasabi? Sabi, yung bagyo po na dumadating sa atin, yung parang anlalakas, antitindi, anlalakas. Pag tinitignan, ewan ko po, siguro aware naman tayong lahat at nakakapanood po tayo ng mga nakapag-video, nung nangyari sa Cebu at sa iba pa po. No, nakikita natin, yung nakita nyo, may nire-revive niya yung kanyang asawa. Talagang hindi mo sasabihin mapagtatawanan mo, talagang maaawa ka. Yung makita mo yung aerial shot na ganun, parang wash out. Yung halos nga, yung bubong hindi na makita po na kapag zinom ng mas malapit, talagang puro na lang. Alam mo, yung putik na lang. Yung mga kalat, yung mga batong malalaki. Pero yung napunta na sa mga subdivision, sa village, ang lalaki, gulat sila na napunta na doon. No? Grabe po yung kanilang naranasan. And I pray, magkaroon po tayo ng heart for them. I pray na magkaroon tayo. No? Pwede kasi natin sabihin na, tayo dito, okay naman tayo, wala naman tayong kapatid. Ikaw ay anak ng Diyos, hindi pwedeng wala kang pakialam sa kapwa mo. That's the greatest commandment. Isa po yan sa hiningi ko ng tawad sa Lord, na kung saan yung greatest commandment na wala na sa atin. Ano po yung una? Love the Lord your God. Pangalawa, ano yun? Sabi, love your neighbor as yourself. Yan ang totoo, parang nawawala na sa atin. Parang nawawala na sa atin. Parang nawawala tayo ng pakialam, no? Pero ibinabalik po tayo ng Lord at tinatawag tayo ng Diyos to pray, to watch and pray. Sabi mo sa katabi mo, watch and pray, kapatid. Hallelujah. So praying in the midst of God's judgment upon our nation. Dahil si Habakuk, noong time ni Habakuk, sabi niya, Lord, nakikita niyo po ba ito? Antindi naman nangyayari sa amin. Bakit? Pinakita ng Diyos sa kanya yung judgment na gagawin niya sa Judah. Kapatid, kung ikaw kaya pakitaan ng Lord na gano'n, no? Ngayon, yung mga prophets, di ba? Yung mga sinabi ng mga prophets, nakikita po natin, nangyayari ngayon. Nangyayari. Yung mga noon pa nila sinabi, halimbawa, noong October pa nila sinabi, nung ano pa nila sinabi, pinakita ng Lord sa kanila, at ngayon po nakikita natin talagang nangyayari. We are like Habakuk, na parang nakikita natin ngayon, ito yung judgment ng Panginoon. Ngayon, ano gagawin natin? Ano gagawin po natin bilang mga anak ng Diyos? Baka mas nakababad pa rin tayo sa cellphone natin. Baka mas nakababad pa rin tayo sa social media.
baka mas nakababad pa rin tayo na dapat may urgency sa puso natin na magpipray ako. Itong araw to, magpipray ako ulit. Hindi man kailangan na habaan mo prayer mo. Hindi ka na pumasok, hindi ka na magtrabaho, hindi ka na kumilos sa bahay mo. Hindi. Kailangan po tayo tumugon. Sabi mo sa katabi mo, tumugon ka, kapatid. Kailangan tayo tumugon. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, Habakuk saw the wickedness of Judah. Nakita po niya in Habakuk 1-4, chapter 1, verse 2-4. Basahin po natin, 1-3-5. Why do you make me see iniquity? And why do you idly look at wrong? Destruction and violence are before me. Strife and contention arise. So the law of paralyze and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous. So justice goes forth perverted. Pinakita ng Diyos kay Habakuk kung gaano ka-wicked ang ginagawa ng Judah. Kapatid, sa panahon natin ngayon, nakikita mo ba yung kasamaan ngayon ng mundo? Kitang-kita natin kasamaan na nangyayari. Kapatid, I'm not talking about doon lang sa mga unbeliever. Even Christians. Even yung mga nagsasabing born again. Pati mga tao sa loob ng church. Inihingi ko talaga na tawad sa Lord yan. Yung alam na kung ano yung tama, nabasa na sa Bible kung ano yung tama, pero hindi pa rin sinusunod. Hindi pa rin ginagawa. Isang bagay na po yung live-in. Ang daming Kristiyano ngayon, Kristiyano na, live-in. Alam mo ba ang kasalanan niyan, kapatid? Kasalanan sa Diyos iyan. Nabasa na natin, alam na natin, pero ang dami ngayon, hindi lang unbeliever, Kristiyano na. Kristiyano na. Minsan sasabihin pa na, ay pag ano na po, pag may pera na po, pag may budget na po, pag may ganito na po, pag may ganito. Kapatid, kailangan mo maunawaan yung kabanalan. Kailangan natin maunawaan yung purpose ng marriage. Kaya kung ikaw, matagal na kayong mag-boyfriend at girlfriend, ay nako, mag-pray na kayo magpakasal. Umaano na bumapag yun na Hindi, mag-pray na kayo magpakasal. Kaysa makagawa pa kayo ng kasalanan. Mag-pray, itanong sa Lord, hingin yung perfect timing ng Diyos. Amen. Sa mga magkarelasyon dyan, hindi ko po minamadali. Kunin mo yung perfect timing ng Diyos. At huwag mong hayaan na magkasala kayo bilang magkarelasyon sa harapan ng Diyos. Amen. So nakita ni Habakuk, pinakita ng Diyos sa kanya, even yung judgment ng Panginoon. Sabi yung destruction, yung violence, sabi niya, are before me. Kitang-kita niya yung kasamaan. Sabi, God's judgment upon Judah will come through a fierce and ruthless people. Sino daw po yan? Yung mga Chaldeans, yung mga Babylonians, yung mga matitinding gumawa ng hindi tama. Sila yung pwedeng gamitin sa judgment. Kapatid, nakikita po natin ngayon. Sabi ko nga, para po tayong si Habakuk, na kung saan nakikita natin, totoo, may alam din tayo kung sino yung mga gumagawa ng hindi tama. Tama po ba? May alam tayo, nakikita natin. And even sa atin din. Hindi tayo pwedeng turo lang ng turo. Even sa atin din. Alam natin kung ano yung hindi tama sa atin. Pero kapatid, may judgment ang Lord. May judgment ang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal naman ako ng Lord. Kapatid, may judgment ang Lord. Amen. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, may judgment ang Diyos. Habakuk saw the desolation and destruction.
that will come upon the land. Pinakita ng Lord sa kanya kung ano mangyayari. Yung judgment ng Panginoon. Wah! Kaya alam mo yun si Habakuk, Lord! Kinatok ang kalangitan. Na kung saan, hindi na pwede yung sasabihin mo, Lord, wag, Lord. Ngayon, minsan ganyan ang prayer natin. Lord, wag po. Pero andyan ang judgment. Kaya ang prayer po natin, mercy ng Lord. Awa ng Diyos. Habakuk's prayer. Paano ba nag-pray si Habakuk? Ito yung naging prayer po niya. In your wrath, remember mercy. Na kung saan alam ni Habakuk, si Lord ay puno ng habag. Si Lord ay puno ng biyaya. Si Lord ay puno ng awa. Amen. Na kung saan, sabi nga po ni Pastor Joel, naniniwala siya. No, dahil sa mga panalangin at paghingi natin ng tawad sa Lord, yung laki sana na pwede pang mangyari, nabawasan na lesson. Narinig niyo po yun? No, sa aywad na sinabi niya? Na lesson. Because of the humility ng mga tao ngayon na nagpapakumbaba, nananalangin, ipinagre-repent. Kaya hindi po natin pwede sabihin, walang nangyayari sa ating mga ginagawa, sa ating prayer and fasting. Nakita po natin ang lawak nung nangyari. Nakita natin ang lawak. Pero paano kaya kung hindi pa tayo nanalangin? Imaginein po natin, paano kaya kung hindi pa tayo nag-pray, hindi tayo nag-fasting, hindi tayo nangingi ng tawad sa Lord? Paano pa kaya? Nakita na po natin, antindi. Yung mga tao, tinatawag na, Lord, tulungan niyo po kami. Tama na. Paano pa kaya kung hindi tayo nagpakumbaba sa Lord? Paano pa kung hindi tayo nangingi ng tawad sa Lord? Sabi po, today we are seeing the righteous judgments of God because of sins of our nation. Sabi mo, sin. Dahil po sa ating kasalanan. Nakita po natin yung Sierra Madre. Patuloy nating ipag-pray po iyon kasi laking tulong po na nagagawa po noon sa atin pong bansa. May mga dokumentary na kung saan kapag umaano na, siya po yung humaharang, sumasalo. Pero ang nangyayari po, kapatid, putol dito, sira dito. No? Kaya sinasabi nga ng iba na hindi lang yan dahil sa bagyo, kasalanan din ng mga tao. Totoo. Yung minsan pagtapon lang po natin ng basura sa kung saan. Kumain ka ng candy, ching. Minsan di pa natin mailagay sa basurahan. Nakakalungkot nga, minsan sa church No, yung pinag-inuman, hindi man lang mailagay pa sa Stora, ano ba yan? Pati, disiplina. Nawawala yung disiplina sa atin. Maging sa ating gobyerno, sa atin pong nature. Nawawala. Sabi, nakikita natin ngayon, hindi lang basta ito, judgment ng Lord, righteous judgment of God. At lahat ng ginagawa ng Panginoon may katuwiran, may kabanalan po. Sabi, dahil po sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Nakita natin at alam natin yung mga events sa Bible na yung mga tao nagkasala sa Panginoon. Nakita natin may judgment ng Lord. Tama po ba? Yung Sodom and Gomorrah, nakita po natin yung judgment ng Lord. Kapatid, it's about time na tayo po yung magpakumbaba sa Lord. Hindi pwedeng turo tayo ng turo. Kasalanan nila. Kapatid,
ang paghingi ng tawad sa Lord, inaako mo, nakasalanan mo din yun. Ganun ang ating Panginoong Hesus. Naunawaan po natin, ganun ang paghingi ng tawad sa Lord. Kaya kahit hindi mo ginawa, sinasabi mo na parang ikaw din ginawa mo na. Ganun ang paghingi ng tawad sa Lord. Ganun ang Panginoong Hesus. Hindi niya kasalanan, pero inako niya yung ating mga kasalanan. Kaya pag nag-pray tayo, Lord, hindi po yung sasabihin natin, Lord, patawarin niyo po sila. Patawarin niyo po kami. Amen. Naunawaan po natin, hindi, patawarin niyo po sila, mga magdanakaw sila. Lord, patawarin niyo po sila, mga sinungaling po sila. Lord, patawarin niyo po kami. Dapat kami. I pray, maunawaan po natin iyan. Sabi, we are seeing the righteous judgments of God because of sins of our nation. Nakita po natin ito, 7.6 magnitude quake. Nakita natin yung nangyari sa Davao. Aba, grabe. Yung hindi mo ma-imagine, nangyayari ngayon. Biruin mo, kahit pagkalaki ng ginastos doon sa building na iyon, aba, kahit napakaganda ng design, kahit nasasabihin mo kinikilalang, wala, bagsak. Yung Typhoon Tino, grabe. Makikita agad natin, uy, mga sasakyan. Grabe, nagkapatong-patong yung mga sasakyan. Magkano ba sasakyan ngayon? Milyon. Paano pa kung mga hybrid iyan? Grabe. Hindi mo sasabihin, mapipigilan mo. Tama po ba? Napanood natin yung balita. Hindi mo yan sasabihin, mapipigilan mo. Imagine mo, tingnan niyo po itong image na ito. Grabe, wash out. Buti may mga coconut na nakatayo pa. Antindi, no? Pero yung lubog na. Hindi mo na nga makita asan na yung bahay dyan. Parang nakikita lang po natin ito sa mga ilog o sapa. Tama ba yung kapag may umulan? Minsan yung parang may mga nakakalat lang mga ang totoo, maraming bahay dyan. Village nga eh. Ang lalaki ng bahay. Ang gaganda ng mga bahay. Kapatid, hindi po ito biro. Seryosohin natin ang relasyon natin sa Lord. Seryosohin natin paghingi ng tawad sa Panginoon. Yan pa po, sa Kanlaon. Grabe din. Ang dami po. Pati yung mga tao natabunan na po. Ilan yung total nung namatay? Sinasabi ngayon, parang 300 na. Meron pang wala pa. Pero yun po yung mga batong malalaki. Naglitawan doon, napunta na po doon. Baka nga sa mga bundok-bundok iyan. Natabunan na yung mga bahay. Natabunan din pati yung mga tao na. Di po ito basta-basta, kapatid. Yung makita mo yung tubig, di ba may mga nagbibideo? Yung makita mo, rumaragas talagang Ay! Yung merong video na kailangan pa po ng tatay, wasakin yung kanyang, yung antay dito, kisame, para maiangat yung anak. Pero believe din ako yung sa may bintana na may ginanon yung mga bakal, yung ganon, yung reels, ginanon, Pag sabi ko, ang lakas, Parang pag talaga, pag nasa ka na, talagang adrenaline rush. Para lang maligtas, makawala sila, at makaakyat ng bubong. Kapatid, we need to pray. We need to pray. Ito pa, the coming Super Typhoon Uwan. Nagpapasalamat ako sa Lord na nung kahapon, umaaraw, itong
magdamag, hindi naman yung sasabihin mong, grabe, medyo humina pa nga daw po, pero sinasabi nila, malakas daw po ito. Pero kapatid, let's pray for mercy. Mercy ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ako po naniniwala, walang imposible sa Panginoon. Kahit sa global news, binabalita po ito yung bansa natin, na magiging talagang tatamaan daw, magiging super talaga siyang typhoon. Pwede po maging signal number daw po, 5. Antindi. Signal number 3 pangalan sa atin, parang grabe na po Like Habakkuk, we no longer ask God to withhold His judgments. Yan yung sinasabi po natin madalas. Hindi po natin pwedeng baliin yung word ng Lord. Pag sinabi ng Lord, gagawin ng Lord. Pag sinabi ng Lord, I will bless those who bless Israel. And I will curse those who curse Israel. Hindi po natin pwedeng bawiin yan. May judgment ang Diyos. Mangyayari at mangyayari. Pero anong hihingiin natin? Mercy ng Lord, like Habakkuk. Katulad ni Prophet Habakkuk. Nangingi ng mercy ng Lord. Hindi mo na pwedeng sabihin, Lord, wag mo kaming hatulan. Andyan na yung judgment. Sabi, it is already in our midst. But together we pray and cry out to God. Ano daw po ipagpipray natin? In your wrath, remember mercy. Hihingin natin yung mercy ng Lord. Wala tayong magagawa kundi magpakumbaba sa Diyos. Praying in your wrath, remember mercy by, by faith. Sabi mo nga, faith. The just shall live by faith. Pero po sa Hebrew Bible version, but the righteous will live by His faithfulness. Amen? Ang ganda sa Hebrew. Sabi, the righteous will live by His faithfulness. Yung mga righteous mananatili po dahil sa katapatan ng ating Diyos. Mananatiling buhay ka dahil sa katapatan ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay righteous, iniingatan mo ang kabanalan, katuwiran sa iyo, huwag ka mag-alala, tapat ang Diyos sa iyo. Pero kapatid, baliktarin po natin. Kung pananatiliin po natin ang kasalanan sa ating buhay, di mo pwedeng alisin ang judgment ng Lord. Di natin pwedeng alisin ang judgment ng Lord. But the righteous will live by His faithfulness. Unwavering faith and trust in God that He will fulfill His promises and plans for the Philippines, even in the midst of disasters, destruction, and death. Naniniwala at nananampalataya po tayo sa Lord. May pangako ang Diyos sa atin. Sabi mo sa katabi mo, may pangako ang Lord. May magandang plano ang Diyos sa bansang Pilipinas. Amen. Hallelujah. Sabi nga na Lord, pagpaprosper po niya ang ating bansa. Sabi pa, missionary sending nation ang ating bansa. Amen. Sinasabi pa, sheep nation. Aba, masusunurin ang mga Pilipino. Tupa. Sabi mo sa katabi mo, tupa ka kapatid. Hindi tupak. Hindi tupak, tupa ka. Amen, tupa tayo ng Diyos. Tinanong ko po si Ahab at saka si Israel. Abay, tanong ko. Sabi ko sa kanila, sino si Lord sa iyo? Sabi ko, tinanong ko si Ahab at saka si Israel. Sabi ni Ahab, He is my shepherd. Oh, praise God. Alam niya kung sino si Lord sa kanya. Shepherd ang sinagot niya. Si Israel naman ang sinagot niya, Father ata, He is my Father. Tapos kumanta pa yun ng, The Philippines is for Christ. No? Sabi yung tiwala, yung pananampalataya sa Panginoon, naniniwala tayo, kapatid, doon sa pananalangin natin by in your wrath.
Sabi, remember mercy, na sa ating pananalangin, inaalala natin na tapat ang Diyos sa atin. Amen? Tapat sa kanyang mga pangako. May plano ang Diyos para sa bansang Pilipinas. Alam niyo po, gumagamit pa ang Lord ng mga iba't ibang klaseng lahi para sabihin itong mga word ng Lord para po sa ating bansa. Bakit? Ang daming hindi nakikinig. Kaya makinig tayo, matuto tayong makinig. Amen. Sabi kasi pag Pinoy daw na mga prophets, hindi pinapakinggan ng mga Pinoy. Pag nag-English na, ayan ang pinapakinggan. Kaya gumagamit ang Lord na iba't ibang mga lahi, tumatawag pa, para makinig ka lang, para makinig lang tayo mga Pilipino. Hindi na dapat ganun ngayon. Kung ano sinabi ng Lord, makinig po tayo, sumunod po tayo. Amen? Even in the midst of disasters, destruction, and death. Nakita natin, ang dami na pong namatay. Ang tindi ng disasters na nararanasan po natin. Pero may pananampalataya tayo, nananampalataya, nagtitiwala tayo, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. That's our prayer. That should be our prayer, kapatid. Yan dapat ang maging panalangin natin. Na sa kabila ng mga nangyayaring ganyan, alam natin, naniniwala tayo, tapat ang Diyos. Amen! Palakpakan po natin ang Lord. Habakkuk did not only pray in the midst of judgment, he also chose to rejoice in the Lord. Sa kabila ng mga ang pangit na nakita po niya, pinakita din ng Lord sa kanya yung judgment. Kapatid, nandun pa rin yung puso niya. Sumamba sa Diyos. Nandun pa rin yung heart niya na mag-rejoice sa Panginoon. Amen? Kaya lang, madalas nga tayo kapag may problema na o pag may nangyayari ng ganyan, ang hirap na magpasalamat sa Lord. Parang hirap na mag-umati ng church. Parang hirap na. Nung kami po'y kahapon, nung gabi pa lang ng Friday, pastor, pupunta tayo ng Kainta, worship service. Oo, tuloy tayo, worship service tayo. Eh di, ayan na po. Saturday, nagising na, nag-asikaso na. O tutuloy pa rin tayo. All glory to God, maaraw naman. Tama po ba kahapon? Mainit nga eh. No? Ang araw nga eh. Tumuloy po kami. At ang gandang ginawa ng Lord. Kapatid, sa kabila ng pwedeng makita po natin yung mga bagay na iyan, choose to rejoice in the Lord. Hindi ko po sinasabing tumawa ka, pagtawanan mo yung pangyayaring ganyan. Hindi. Kasi yung joy, hindi naman po yan yung sasabihin mong tatawa-tawa ka lang. Hindi po yan. Yung joy nasa puso yan. Nasa kaloob-looban po iyan. Even doon sa times ng napakahirap na sitwasyon mo, makakaya mo pa rin itaas ang kamay mo, umawit sa Lord, mag-worship sa Panginoon. Amen. Habakkuk 3:17-19, though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food. Kasi naranasan, nakita po niya to eh. Parang wasak na lahat, wala na. Pati yung flax, sabi, be cut off from the fold and there be no herd in the stalls. Yet, sabi sa madaling salita, parang nawala na ang lahat sa akin. Yet, I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. Parang sa kabila ng wala na. May kanta nun eh. Ay, mawala man ang lahat sa akin. Kanta ng presence yun. Kapatid, yung parang wala nang lahat. Sabi kahit na yung fig tree, mawala na nung mga dahon niya, mawala na yung ganda niya, wala nang food, even yung mga flax na cut off, wala na. Sabi niya, magpupuri pa rin ako sa Diyos.
Sabi, I will take joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. Sabi mo ngayon sa sarili mo, si Lord ang aking kalakasan. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. Sabi po dito, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. Nakita niyo po yung picture, ang ganda na nakuha ni Pastor Joel. Kahit na parang tagtuyot na, wala na. Pero sabi niya, magre-rejoice pa rin ako sa Lord. Magpupuri pa rin ako sa Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, si Lord ang provider mo. Amen? Hallelujah. The prophet acknowledged the complete devastation of the land and livelihood, but resolves to find his joy and strength in the God of his salvation, regardless of external circumstances. Parang alam mo yon, kahit na, kasi alam niya, no, ina-acknowledge niya, alam niya, na pangyayaring ito judgment ng Panginoon nito. Kahit na parang wala nang makain, tagtuyot na, dahil nga judgment, pero pinili pa rin po niya i-honor ang Lord. Dumadating po ba sa buhay natin na parang nawawalan ka ng budget? Nagkukulang yung finances mo? Na parang minsan may kailangan kang bilhin, kaya lang kailangan mo na magtipid. Kasi may mababayaran ka, ito lang yung dumating na pera sa'yo. Dumadating yung bagay na ganyan. Pero I encourage you, kapatid, to choose. Piliin po nating i-honor ang Lord. Amen? Piliin nating i-honor ang Diyos. Piliin nating sambahin pa rin ang Lord sa kabila ng mga bagay na yan. What enabled Habakkuk to still rejoice in the Lord in the midst of desolation and economic disaster? Sabi, his joy, basahin po natin, 1, 2, 3, fire. His joy comes from his relationship with God. Who is his strength? God the Lord is my strength. Sabi niya. Kaya siya nakakapag-rejoice sa Lord. Kaya siya nakakapag-worship sa Panginoon sa kabila ng, sabi, in the midst of desolation, destruction. Kapatid, alam niya at kinikilala niya na si Lord ang kanyang lakas. Kinikilala niya na joy ng Panginoon, kalakasan niya iyon. Amen. Pwede ba sabihin mo sa sarili mo, the joy of the Lord is my strength. Amen. Kasi alam mo na ang kalakasan mo nanggagaling sa joy ng Lord. Amen. Ano pa? What enabled Habakkuk to still rejoice in the Lord? Basahin po natin. Next bullet. 1, 2, 3, fire. This joy is anchored in his relationship with the Lord, recognizing that even amidst difficulty, God remains sovereign, faithful, and worthy of our worship. Dapat maging ganyan ang heart natin. Sa kabila, kapatid, na hindi maganda nangyayari, ang hirap ng sitwasyon, sa kabila na may uwan, may bagyo, sa kabila na sasabihin mo may mga disasters na nangyari, alam mo sa puso mo, tapat ang Diyos. Alam natin sa puso natin, He is worthy of our worship. Amen? Pangatlo, basahin po natin, 1, 2, 3, fire. This is an invitation for us to lift our eyes from the disasters, destruction, devastation, and deaths in our nation, and focus on the truth of who God is. Gracious, merciful, compassionate, and abounding in steadfast love, and relents over disasters. Palakpakan natin ang Diyos. Kapatid, sabi daw po, invitation ito sa atin. Para tignan mo sino si Lord. Anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Anong kayang gawin ng Panginoon sa bansa natin? Amen? Kaya kilala natin ang Lord. Ikaw mismo, ipaalala mo sa sarili mo, sino ba si Lord sa akin?
Sino ba si Lord sa akin? Kaya nung tinatanong ko po sila, Ahava, tuwan-tuwa ako, alam nila kung sino si Lord sa kanila. Bata iyon. Ikaw, tayo, ipaalala mo sa isipan mo, sa puso mo, sa sarili mo, sino ba si Lord sa akin? Anong kayang gawin ng Diyos sa buhay ko? Anong kayang gawin ng Lord sa bansa natin? Sabi, He is gracious. He is merciful, compassionate, puno ng pag-ibig ang Diyos. Next, basahin po natin, 1, 2, 3, 5. Like Habakkuk, persistently crying out to God, in wrath, remember mercy. With hope and unwavering faith that God will fulfill His promises and plans for the Philippines, even in the midst of disasters, destruction, and death. Amen? Naalala ko, turo ni Pastora Cynthia, di ba, nung last time po, we are not just warriors. We are also a weepers. Amen? Magiging weepers ka lang kung ilalagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon na iyon. In the midst of judgment, like Habakkuk, let us make a powerful declaration of praise. Pwede po ba nating ideklara yung kulay highlights na yellow? 1, 2, 3, fire. I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi, saying this, through God who is our strength and through Jesus, He continually strengthens us. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang magpapalakas sa'yo. Amen. Ang meaning po ng Habakkuk ay cling. Sabi mo nga, cling. Yan. Kaya si Habakkuk, kaya ito ay nilalagay ng Lord sa ating puso. And clinging tightly to God's promises of revival, restoration, renewal, and the promise of a soon coming visitation of His glory, flooding our nation. Naniniwala po ba tayo? There is coming glory. Amen. After ng mga bagay na ito, naniniwala tayo na merong revival na gagawin ng Diyos, restoration na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin, sa bansa natin, sa church. Amen. Alam niyo po, nakakatuwa, nakakabless, may mga iba't ibang bansa. Ang tindi ng revival na nangyayari po sa kanila. Libo-libo. Yung sasabihin mo na nag-worship sa Lord, nagpabago sa Lord, nagpabaptize, tinalikuran yung mga kasalanan, mga kabataan, makikita mo, revival yung nangyayari. Antitindi mag-share ng word ng Lord. Pero sa kabila nun, kasabay ng mga persecution na nangyayari po sa mga Christians all over the world. Yung mga martyrs, babalitaan po natin yan. Babalitaan natin yan. Ang daming mga pinatay ng mga Kristiyano. Pero hindi po nila dininay ang kanilang faith sa Lord. Anong kapalit? Anong mga nangyayari? Ang tindi po ng mga revival na nangyayari po. Kailangan tayo sumabay sa pinapagawa ng Lord. Habakkuk 2:14, sabi, for the earth, every island of the Philippines will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Pwede po ba nating ideklara ito? Sabay-sabay po. 1, 2, 3, fire. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Dinideklara po natin ito sa ating bansa na pupunuin na Diyos ng glory niya ang ating pong bansa. Sabi, as the water covers the sea. Amen. Ano ngayon ginamit ng Lord for judgment? Water. Pero kapatid, may pangako pa rin ng Diyos. Amen.
May pangako pa rin ang Diyos. That's our faith. May pangako pa rin ang Diyos. May glory sa bansang Pilipinas. Gagamitin ng Lord ang bansang Pilipinas. Tayo po tayong lahat. Thank you po, Lord.